Sa kabila ng maraming challenges, How are you? How are you? ngumiti at maging grateful. La 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 la. It's really a great and wonderful day. Matamis ang buhay, mahirap man o masaya. Ang ganda-ganda ng ating mundo. Laging may pag-asa dahil matamis ang buhay. It's a beautiful morning. I think I'll go outside for a while and just smile. Just taking some clean, fresh air, 'cause there's no sense in staying inside if the Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! How are you? How are you? How are you? Gandang umaga po sa inyong lahat. Masaya at maganda ang pagbati natin at matamis ang pagbati po natin araw-araw. Dito po sa ating palatuntunan. Gising matamis ang buhay. It's always a beautiful day, beautiful morning, at napakatamis ang buhay po natin every day. We thank and praise God. Lagi po niya tayong binibigyan ng mabuti at maayos na umaga. Kahit pa gaano kahirap ang buhay o kahit pa gaano kadali ang buhay, lagi pa rin may problema, di ba? Lagi may mga issues. But because we love the Lord and because we are at peace with our God, tayo po ay laging mayroong pakiramdam ng pag-asa. Ngayong araw po sa ating pong palatuntunang matamis ang buhay. Siyempre po, ako pa rin ang inyong one and only best friend. Lily Garcia pa rin ang makakasama po ninyo. Gising matamis ang buhay. At ngayong araw po ay pag-usapan natin ang napaka-controversial. Ayan, di ba? Kung meron tayong controversial na topic tungkol sa corruption, yan. Meron din po tayong kwentuhan tungkol sa bullying. Okay, nasubukan mo na ba o nakaranas ka na ba na bully, best friend, o ikaw ang bully? Di ba? Pwedeng ganun, ano? Baka ikaw ang bully. At itong program po natin ngayon ay para sa'yo. Kung ikaw ay bully. Kung ikaw naman ang nabully, para sa'yo rin ang kwentuhan natin. At ang tanong natin, look, gaano kagrabe ang bullying ngayon sa ating panahon? At sa loob ng isang oras, best friend, pag-uusapan natin, no? Titignan po natin kung ano ang mga dapat nating pag-usapan tungkol dyan. Ayan. At siyempre gusto natin dapat ay nakikinig ka. Baka mamaya ikaw pala isang biktima ng bullying. Okay. So, ang unang tanong natin, ano ba ang bullying? Saan ba nagaganap ang pambubuli? Ayan. Sa ano't anong mga relationships nagkakaroon ng bullying? Sa eskwelahan lang ba yan o meron pang iba? Ano pa? Kung ganito kalawak ang bullying, meron pa bang magagawa para makaiwas tayo? Ano mga dapat nating gawin? Ano ang dapat nating gawin para makaiwas tayo sa bullying? Kanino tayo dapat nagre-report? At ano naman ang mga practical advices para ma-handle po natin ang bullying? Kaya huwag kang alis. It will be a great time of kwentuhan. Dito po yan sa ating palatuntunang gising matamis ang buhay. Ang iyong galak, aking lakas, pangako mo'y yaman kong tunay. Pag-asa ko'y tanging sa'yo, pag-ibig mo'y higit pa sa buhay. Yaman kong tunay, pag-asa ko'y
Pangako mo'y yaman kong tunay, pag-asa ko'y tanging sa'yo, pag-ibig mo'y higit pa sa buhay. Ang iyong galak, aking lakas, pangako mo'y yaman kong tunay, pag-asa ko'y tanging sa'yo, pag-ibig mo'y higit pa sa buhay. Sa buhay. Patuloy po tayo sa atin pong palatuntunan. Gising, matamis ang buhay, at bullying pa rin ang topic po natin, ha? At as we have mentioned earlier, kapag bullying po ang pinag-uusapan, no, ay maraming aspeto. Actually yan. Unahin muna natin, pag sinabi pong bullying, ano ba ibig sabihin? Diba? So, ano nga ba yung bullying? Ang sabi po nila, yung definition ng bullying, intentional na pananakit, paulit-ulit at kadalasan may power imbalance. Yan. Ibig sabihin, merong mas malakas, may mas mahina, kaya nagkakaroon ng bullying kasi hindi parehas na malakas yan. Yung isa ay mas matibay, mas may power, kumbaga, at yung isa naman ay umaamin na mas mahina siya. So, hindi po ito isang simpleng biro lang. Hindi rin ito isang beses na asaran lang, kundi paulit-ulit, no? At ito ay ilang beses na nangyayari, merong pang-aapi na nangyayari, merong pang-aapi na may malalim na sugat na iniiwan. Aray ko, ang sugat. Opo. At ang issue dito, hindi lang po sugat sa katawan, no? It's more na sugat sa puso at sa isip ng tao. Oh. Ginagawa lang natin dramatic para nang sa ganon, hindi ka masyadong magselos o kaya hindi ka masyadong mag-isip. Pero totoo, ha? Iba-iba po yung anyo ng bullying. Tingnan natin. Isang uri ng bullying yung verbal. Yung nagsasalita. Yung manlalait ka. Yung mga example. Pang-iinsulto. Tawag-tawag ng masasakit na pangalan. Okay. Ito na yung sinasabi natin na name calling. Ang tawag po diyan, name calling. Tawagin ka na pandak, bobo, walang alam, katok, kuliling. Hindi maganda yung kuliling natin. Opo, para lang panggising sa'yo. Pero yung mga ganun, no? Tililing pala. Tililing ang tawag sa'yo. Okay? Yung verbal yon. O kaya sabihin nila, ang pangit mo, ang taba mo, tabatchoy, payatot, para kang naglalakad na patay. Naku, ngayon po, bullying na po yun. Dati hindi. Lalaitin ka. Yung sasabihin na wala kang alam, wala kang kwenta, verbal abuse. No? Bullying na po ang tawag doon. But anyway, i-clarify natin, no? Pag bullying po, ang bullying na term ay ginagamit lamang sa, halimbawa, student to student. Yon. Sibling to sibling. Ganon. Classmate to classmate, no? Asawa sa asawa. Kaibigan sa kaibigan. Sa adult. Workplace, yan. Bullying ang tawag doon. Pero kapag halimbawa, yung adult, may pinagsabihan niya or something, yung basta ganon, no? Yung bata, hindi po bullying ang tawag doon. Merong ibang term. Pwedeng, na yon, ibang abuse, verbal abuse na ang tawag doon. Okay? Hindi bullying. Okay. So, ganon, no? I-clarify natin para na sa ganon, makita po natin kung saan ba yung ganyang uri ng statement. So, pwede ring physical ang bullying. So, ano na yung physical? Sampalin, pananampal, itutulak ka, susuntukin ka, bullying na po yun ngayon. Ha? Again, ang qualification natin ng bullying, the same age. The same age. Okay.
Socially, so nandun tayo sa verbal, sa physical. So socially naman, halimbawa, sa mga kagrupo, yung bang grupo kayo tapos di ka sinasama, pinagchichismisan ka, bullying na yun ngayon. O kaya sinasadyang i-isolate ka. Sinasadya nilang i-isolate ka. Isang tao, ina-isolate ka. O ayan. Bullying na po yun. At syempre, yung cyberbullying is another form of bullying. Yung pag sinabi po nating cyberbullying, ito yung ginagawa online, no? At ginagawa sa social media, kahit alin pa dyan, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Viber, ano pa, ang dami kasi mga apps eh. Oo. So lahat pa basta social media at binuli ka, bullying pa rin ng tawag doon, cyberbullying. Okay. So, gano'n, no? Kahit po yung, halimbawa, may mga tao na nagkikreate ng fake accounts, bullying pa rin po yun. Kasama yun sa definition natin ng bullying. Ano pa? So, kasama dyan ang cyberbullying at paggawa ng fake accounts, pangbabash, binabash ka online, o pagmumura sa mga comments, yung mga comments na nababasa mo sa online, minumura yung ibang tao, naku, bullying na po ang tawag doon. Yan. So, kung ganon, kung noon po, siguro sabihin na natin 30, 40, 50 years ago, o nung unang panahon, nung unang mga taon-taon na wala pang social media at hindi pa ganun kainit ang word na bullying, natatapos po yung bullying pag nasa school ka, okay na, tapos pag-uwi mo sa bahay, wala na, no? Ngayon, dala-dala mo yung bullying na yan hanggang pagtulog mo, dahil sa cellphone. So, dala mo hanggang gabi, dala mo hanggang pagtulog, yung bullying experience na yan. Pero tanong, saan nga ba madalas nangyayari ito? Saan ba nangyayari? Sa eskwelahan lang ba? O baka pati sa ibang relasyon natin sa buhay. Ayan. So, yan ang susunod po natin pag-uusapan ha. Kaya wag po kayong alis. Nandito lamang po tayo. Turn your radio on. Dito sa ating palatuntunang gising, matamis, ang buhay. Welcome and listening to a radio station where the mighty hosts of heaven sing. Turn your radio on. Turn your radio. Turn your radio on. Turn your radio on. If you want to feel those good vibrations coming from the joy that His love can bring, turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Oh yes, turn your radio on. And listen to the music. Turn your radio on. Oh yes, turn your radio on. And joy to share. Turn your lights down low. Oh yes, turn your lights down low. And listen to the Master's radio. Touch with God. Turn your radio on. Turn your radio on. Patuloy po tayo sa ating pong palatuntunang matamis ang buhay. At nako, Lily Garcia pa rin po ang kasama po ninyo at pinag-uusapan pa rin natin. Isa na naman sa pinaka-controversial na issues kung ang pag-uusapan ay relationship. At yan ay ang bullying. So, ang tanong natin kanina, ano-ano or saang areas or saang aspeto nagkakaroon ng mga bullying experiences. Ayan. So, hindi lang po sa school yan na may bullying. Marami pa pong iba. So, tignan natin. Sa eskwelahan, halimbawa, yung estudyante na araw-araw pinagtatawanan dahil sa kanyang itsura. Na-experience mo na ba yun, best friend? May classmate ka na sabihin na natin na hindi kagandahan based on normal na definition natin ng maganda. Okay? Kasi sabi nga, beauty is in the eyes of the beholder. Okay? Yung general lang. O kaya yung mga physical disabilities na nakikita natin. Kunwari, pilay. O kaya walang paa, walang kamay, bulag. Alam mo na, yung mga ganong klase. So, ang ano mo sa kanya, tawagin mo nga si pilay. Yan. Kunin mo nga si bulag.
Di ba, yung mga ganun tayo, di ba? So, bullying na yun sa school. Oh. Ngayon, ano pa, sa eskwelahan, kuminsan yung itsura ang pinag-uusapan. Pag itsura ang pinag-uusapan, ayan na, andiyan ka na, no? Ano pa, o kaya sa mga group projects, kuminsan may kagrupo tayo pero hindi natin isinasali. Pero alam natin na co-member natin, no? Pero hindi isinasali. Ano pa yung mga dahilan? O kaya hindi sinasama sa group projects kasi ang notion natin, iba daw siya. Iba. O kaya kuminsan ang notion natin, kakaiba kasi siya. Ay, kung isama yan, iba kung magsasagot. Diba? Kuminsan may mga ganun tayong mga classmates, no? So, it's sad, pero ito po ay isang katotohanan at ito ay isang reality sa maraming kabataan ngayon. At napakadali po ng mga young people natin na tumanggi. Although, hindi lahat ng mga estudyante natin ganon. Meron yung mga bata, meron pa yung mga estudyante na mahaba ang kanilang PC kapag ang mga classmates nila ay ganyan. So, naiintindihan nila. Di ba? Ngayon, sa eskwelahan yan, paano naman sa relationship ng mag-asawa? Meron bang bullying na nagaganap between husband and wife? Tignan natin ha. Sa mag-asawa o sa relasyon, meron ding bullying na nangyayari. So, kapag yung asawa mo, laging minamaliit yung partner niya. Okay, sinasabi niya, wala kang alam. Bakit yan hindi mo alam? Alam mo yung mga ganong statement, no? Hindi mo alam yan? Dapat alam mo yan. Yung mga ganon na statement. Nako, bullying na yan, best friend, no? Minamaliit mo yung partner mo. Lagi na lang sinasabing walang silbi o walang kwenta. Panood ko yung yung interview kay Sara Diskaya at saka sa kanyang asawa, no? At there was one part, although hindi masyadong na-highlight, kaya lang narinig ko kasi habang in-interview yung asawang lalaki, kasi yung asawang lalaki galing sa mahirap na pamilya, yung babae, si Sara Diskaya, ay galing sa middle class family, hindi mayaman pero hindi rin mahirap kasi OFW ang kanyang parents at kahit siya ay lumaki sa ibang bansa. Pero nung sinasabi nung asawa niya na ang buhay ko, nagsimula lang po kami sa mahirap, sabi niya, bigla siyang sumagot, ikaw lang, sabi niya. So, hindi naman siguro bullying yun, pero for all we know, in the relationship, may mga terms tayong ginagamit sa partner natin, sa asawa natin, na pumapasa bilang statement of bullying. So, mag-iingat po tayo. So, kung minamalit mo yung asawa mo, lagi mong sinasabi na wala siyang silbi, walang kwenta, o kaya naman sobrang controlling ka, hanggang mawalan na siya ng freedom, no? Pwede pong bullying ang tawag doon. Actually, meron silang ibang term dyan, ghostling or ghosting. Oo. Nakwento na natin yan before, no? I think it's ghosting. Anyway, so kung may bullying sa relationship ng mag-asawa at sa eskwelahan, meron din pong bullying sa pamilya, sa magkakapatid. Halimbawa, familiar po tayo dun sa ate at kuya na laging tinutukso, minamaliit ng nakababatang kapatid, yung ihahambing mo na, uy, bakit si ading mo mas magaling sa math kaysa sa'yo? Mas matanda ka sa kanya. Bullying na po yun ngayon, no? Mas magaling ako sa'yo kasi ikaw, at saka yung mga words sa mga dumbbell, mga bobo, yung mga ganon. Kwan na po ngayon yan. Ingat po tayo kasi pwede na pong pumasaya na bullying. Ano pa? Kung halimbawa yung parents ay nagkakaroon ng favoritism at napapansin ng mga magkakapatid at yun ang dahilan para sila ay mag-away, no? Hindi ka naman gusto ni mami, mas gusto ako, mas pinapaningan ako ni daddy, mga ganon. Sa mga bata, mas nararamdaman nila yung emotionally meron pong effect. May effect yan. Kaya, yung favoritism ng mga magulang, iiwas po tayo para nang sa ganon, hindi po yan maging dahilan para pagtawanan o apihin yung isang anak natin. Okay. Sa workplace naman po, sa trabaho, may bullying din na nagaganap dyan. Halimbawa,
yung isang employee ay paborito ni boss. Pwedeng ganun, no? O kaya yung boss ay harap-harapan ng iinsulto ng empleyado sa harap ng maraming mga empleyado. Bullying na po yun, no? O kaya naman mga office mates na nagkakalat ng chismis para siraan ang iba. Nung si Kadaya best friend hayaan mo na. Alam nyo, naging topic ko yan one time sa parents Bible study. Doon po sa amin, meron po kaming Bible study every week sa waiting area. At we have a good number of attendees. Umaabot po ng 20, 30, ganyan. Depende kung kuan. Ang ginagawa ko, kaya laging maraming attendees. Hindi ko po ina-announce kung kailan. Hindi ko ina-announce. Basta, halimbawa, 30 minutes bago magsimula, magsasabi po ako, "Oy, may Bible study tayo mamaya ha," sabi ko. Pero basically, yun po kasi yung mga naiiwan talaga sa school na nagbabantay. Kasi galing po sila sa ibang towns o kaya mas madali sa kanila ang maghintay na lang kaysa umuwi pa, mas mura ang pamasahe. Anyway, sa trabaho, meron ding klase ng ganyang uri ng problema, bullying. Pag pinagchichismisan ang isang kasama sa opisina. Kung pinagchichismisan ang isang kasama doon sa waiting area, bullying yan. At pwedeng pagsimulan ng away. Halimbawa, yung nanay na nasa waiting area, isichismis niya na, "Huy, alam mo si ganito, yan, nakikita mo yan, nakabihis dyan ng kulay yellow ang damit, at ang mata mo, pag ganun na." At kung ano-ano ng mga kinikwento mo tungkol sa kanya, lagot ka. Ayan na ha. O kaya, nagkakalat ka sa GC ninyo ng ibang mga kwento tungkol sa ibang tao. Ingat ka, best friend. Bullying na ang tawag doon. Siyempre sa politika, meron din pong bullying. No? Naku, hindi na po bago yan. Character assassination, paninira sa social media, fake news, trolling, lalo na kapag eleksyon. Remember, lalo na po nung presidential election natin, ang daming mga lumabas na mga trolls. Ano ba yung trolls? Yung trolls po, nagkikreate ng false account, hindi totoong mga accounts. Halimbawa, iisa lang na tao, pero ang hawak niyang accounts 100. Meron tayong mga nakitang pictures na iisang lalaki, nakatalikod siya, tapos sa harapan niya ang daming nakasabit na mga phones na iba-iba. Kasi iba-ibang fake accounts ang ginagawa. At ang trabaho nun, manira ng mga kandidato. Sisiraan niya yung kalaban ng kanyang kandidato, mga ganon. O kaya magkalat ng hindi totoong balita. Naku, marami po yan. Marami. Kahit hindi po sa politics. Kahit hindi sa politics. So, ibig sabihin, bullying is everywhere. And cyberbullying is the same, Cyberbullying. So, ang bullying po ngayon, hindi lang pambata, hindi rin lang pang matanda, kundi ito ay para sa lahat. So, ang tanong ngayon, kung ganito kalawak ang bullying, meron pa ba tayong magagawa para makaiwas dito? Lagi na lang ba akong biktima ng bullying? Lagi ka na lang bang biktima ng bullying, best friend? Yan ang babalikan nating kwentuhan dito sa ating program. Gising, matamis ang buhay. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 DZMR, your Missions Radio. Nandito ka pa rin sa 1143 DZMR at tayo po ay member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako pa rin po ang inyong best friend, Teacher Lily Garcia, at nandito ka pa rin sa ating pong palatuntunang Gising, Matamis ang Buhay. At ang kwentuhan po natin ngayong araw ay tungkol sa bullying at papaano tayong makakaiwas dyan. Ngayon,
Ano mga pwede nating gawin? Kanina, dinefine natin ang bullying. Tinignan natin kung saan ba nagaganap ang bullying. Sa eskwelahan lang ba? Hindi pala. Sa lahat ng lugar, may bullying na nagaganap. So, anong pwede nating gawin para makaiwas po tayo sa bullying? May magagawa ba tayo para maiwasan? Okay. Kung ang bullying nangyayari sa school, sa relationship ng mag-asawa, magkaibigan, sa trabaho, cyberbullying, meron din, tignan natin. Sa school, pwede po tayong mag-create ng safe place or safe space, no? Safe spaces. Magkaroon ng peer support. Kaibigan, yung mga classmates ang magbibigay ng support. Hindi yung lahat pinag-uusapan at iisa. Alam mo, usually ang nabubuli, hindi lang, pero hindi naman lagi. Ang nabubuli po, pag mayroong transferee. Isa yun, pag may transferee. Lalo na kung weak, no? Weak ang personality ng transferee. Pero nakakita na rin ako ng transferee. Pero may mga transferee po, kahit bago lang sa eskwelahan, makikita mo yung kanilang personality, na lumulutang yung kanilang personality. Malakas ang dating, kumbaga. So, yun yung isa na pwedeng mangyari, At dahil doon, kuminsan, na i-misinterpret as bullying din. So, let's be more careful. Ano pa? Sa school, meron pong ganyan, So, ibig sabihin, meron ding campaign ang mga eskwelahan. Kaya nga, no to bullying. Tapos, kung dinidiscuss sa inyo ng inyong mga schools, meron pong committee yan. May committee. May member committee na pang human rights, bullying, ano man tawag doon? Committee ang tawag nila pero yan ay grupo ng mga teachers na ang assignment talaga ay mag-monitor kasi po ang Department of Education humihingi po ng report yan taon-taon kung anong mga eskwelahan ang nagkaroon ng issue on bullying. So, sa school meron pong ganyan. Kaya malaking tulong ang guidance counselor. Ang problema, mahirap maghanap ng guidance counselor. Public or private schools. Tsaka ang definition ng guidance counselor para ma-justify na dapat may guidance counselor ka, dapat ang estudyante mo 500 and above. Yon, ganon. Pag less than 500, hindi ka nire-require ng guidance counselor. So, anong ginagawa ng mga schools, ng mga hindi malalaki ang population? Nagkakaroon po ng mga committees, na student assistants. Yan. Student affairs pala. Yan, student affairs. So, hindi siya talaga guidance counselor by profession, pero nakita na meron siyang empathy sa mga ganitong issues o kaya siya ay nagpresenta at siya ay ginagawa na in charge para sa mga ganyang issues. So, most importantly, very open dapat ang communication between student and teachers. Yan. At ng guidance counselor or whoever is assigned to be the guidance counselor sa isang eskwelahan. Ganun yun. Sa pamilya naman, napakahalaga po ng role ng mga parents. Importante po yan. Bakit? Kasi dapat ang mga bata po ay natuturuan para irespeto ang mga kapatid at mga tao. Hindi lang po yung mga kapatid, kundi kahit po yung iba. Na members ng pamilya. At higit sa lahat, yung pong magulang mismo na dapat maging modelo. Kumisa kasi mga bullies ginagaya din lang naman ng ng mga bata kasi yung tatay very bully din Ayan. So, ngayon, napaka-nipis po yung borderline ng joke at saka bullying sa totoo lang. Kuminsan, biro lang ang gusto mong gawin, pero dun sa nakarinig at sa nakatanggap, hindi bullying ang tawag niya. So, ganon, di ba? So, napakahalaga po ang roles ng mga parents po natin sa pamilya. Sa relasyon naman, sa relationship, sa workplace, dapat meron din pong malinaw na batayan ang pagkakaroon ng definition at saka yung application ng rules on discipline kapag bullying sa trabaho ang pinag-uusapan. Dapat
meron din pong reporting system at action agad. Alam niyo sa school, no? Sa school setting, ngayon po nire-require ng DepEd na pag may mga reports na ganyan, meron kang form na ipapa-fill up. Everything is made official sa pamamagitan ng papel. Yan. Para merong paper trail. So, yung bullying na yan ay isusulat. So, anong gagawin? Yung bata na may issue tungkol sa bullying, pupunta siya sa office, sa guidance counselor, o kaya whoever is in charge. Magre-report siya. Teacher, gusto kong i-report si ganito kasi binubully niya ako. So, nandun, so tatanungin, interviewin muna. Bakit, sa palagay mo, bakit bully? Anong ginawa sa'yo? Anong pangalan mo? Anong grade ka? Lahat yun. Mag-fill up ng form yan. Pipirma yung bata. Tapos ipapatawag yung ina-accuse of bullying. At yung bata, yung teacher o kaya yung school, yung office sa school, ay gagawa ng report. Ganon yung method. And then, kung pwedeng ma-solve ng within the school setting na ganon, madali namang ayusin yan. Ngayon, kung napakalaki at to the point na nagkaroon ng away, nagsuntukan, kung minsan may mga ganon, di ba? Ipapatawag ang parents. Again, mag-fill up na naman ng form ang mga parents at tatanggap sila ng report tungkol sa nangyari na bullying incident. So, ganon. Sa workplace, ganon din po, mayroon ding mga forms dapat. May malinaw merong malinaw na rules, no? Kung ang pinag-uusapan ay tungkol sa bullying sa workplace. Ngayon, sa lipunan naman at sa politika, kumusta naman ang politika natin? Di ba? So, dapat po maging responsible tayo sa paggamit ng social media. Gumamit tayo na with respect. Ako ang lagi kong sinasabi, gamitin natin ang social media to highlight the good things that we have in life. Huwag yung laging masama. Although, may cambio tayo dyan. Although, kapag ang pinag-uusapan ay back up with statistics, halimbawa, gusto mong ilabas yung corruption na nangyayari sa ating bansa, babackupan mo ng statistics para pwedeng gamitin ng social media sa mga ganyan kasi gusto natin ng pagbabago. We need change, kumbaga. So, sa lipunan at politika, let us be more responsible sa paggamit ng social media. Ano pa? Gumamit po tayo with respect sa mga discussions, no? Kahit pa iba ang paniniwala ng mga tao na yan. Kasi kung minsan, kahit po sa religion, pag yung usaping religion, marami ang nag-aaway dyan. Na-remember ko tuloy, last week po, merong issue tungkol sa mga Baptist, no? Pagkwentuhan lang po natin na ina-accuse yung isang simbahan sa Pampanga na sila ay kulto. Yan. Tapos, ang state kasi ang background po niyan, meron silang orphanage, itong church na ito. At ang kanilang pastor ay isang American pastor, Baptist, na dito na nag-stay sa Pilipinas kasi dito na nakapag-asawa, dito na nagkaroon ng anak. Meron silang orphanage, sinusuportahan ng mga American churches. At pero nagkaroon ng problema, merong 2 teenagers na kasama nakuha nila or ibinigay sa kanila ng DSWD na nag-stay sa kanila at medyo nagkaroon ng problema. In short, itong 2 teenagers na ito nung nakatakas, actually tumatakas sila. Yung isa 1 month old pa lang sa orphanage, yung isa 1 week pa lang. Nag-report po sila na sila ay inaabuso, physical abuse ang report sa kanila. So in short, yung pong American pastor ay kinulong. At yung mga bata, nung kinuha sila, siyempre nag-iiyakan yung mga bata. Umiiyak kasi ayaw nilang sumama sa DSWD.
ngayon, ang sabi ng isang DSWD staff, sabi nila, Jollibee lang ang kapalit niyan. Ang ibig sabihin ay titigil umiyak yung mga yon kung bibigyan sila ng Jollibee. O, di ba? Parang panlalait. So anyway, wala namang nagawa. Kinuha pa rin yung mga bata and as of today ay hindi pa po solved yung problem na yan. Anyway, let's continue to pray, no? Mahirap yung mga good intentions po natin kung minsan pwede nang ma-misinterpret ngayon. Yan. So, pwede bang i-report ang bullying? Of course! Pwedeng i-report. I-report dapat yan pag nabubuli ka, at yan ang babalikan natin kwentuhan dito sa ating program. Gising, matamis ang buhay. Stop bullying. 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 You don't know what it's like. You don't know what it's like to be like me. To be hurt, to feel lost, and to be left out in the dark. To be kicked when you're down. To feel like you've been pushed around. And to be on the edge of breaking down. Stop bullying. For this is a crime. For this is a crime. For this is a crime. Stop bullying. The Lord said so. There are 6 things the Lord hates. 7 that are an abomination to him: haughty eyes, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that make haste to run evil, a false witness who breathes out lies, and one who sows discord among brothers. Stop bullying. This is brought to you by TWR Philippines and this station. Patuloy tayo sa ating pong palatuntunang Gising, matamis ang buhay. Kasama niyo pa rin ang iyong best friend, Teacher Lily Garcia po. At nandito ka sa 1143 DZMR. Ang tanong natin kanina, pwede ba nating i-report ang bullying? Siyempre, dapat sumbong. Oo, mag-report. Kung sa school nangyayari, guidance counselor, teacher, principal, lumapit ka sa teacher, lumapit ka sa principal, lumapit ka sa guidance counselor. Pag sa trabaho, meron naman tayong tinatawag na HR, di ba? Pwede naman sa management, kung walang HR, human resource. Usually kasi ang nag-handle po ng mga employees human resource, no? Yung Department of Human Resource. Anyway, mag-report. Titignan kung may basehan ba yung report mo ng bullying o wala. Sa community, barangay, yan, police, pwede po. Doon po tayo mag-report. Online, meron pong mga reporting tools yung ating pong mga social media accounts, platforms. Yung mga platforms na may nakalagay doon, help desk. Need help? Yan. So, meron kang pwedeng puntahan sa mga platforms. Ikaw man ay nabully sa Facebook, nabully ka, fake account. Kunwari, may lumabas na fake account. Pwede mong i-report yon sa kanila. At gagawan po nila ng action. Ako, there was a time na may nag-post as myself, pero hindi po ako. Ni-report ko po yan at tinanggal po nila yung account na yon na nagpapanggap na ako. There was also a time na nagustuhan ko yung verse na ipinost ko. So, ang ginawa ko, forward sa maraming tao. Ang dami. Umabot ng mahigit 90. Okay pa naman. Pero yung sumunod na forward ko na-block po ako. I was blocked. Kasi merong may detector ang ang mga social media accounts natin. So, nalalaman nila kung ano yung pinopost natin. At dahil maraming tao ang pinagpadalhan ko nung verse, akala nila, isa akong fake account. But they blocked me for 24 hours. 24 hours lang. Sasabihan ka naman we block you for 24 hours because of questionable post. O kaya kung may nag-complain na ibang tao,
tungkol sa mga post mo at makikita nila kung ano yung mga post mo, gagawa po sila ng way para ipatigil yung iyong posting. Ayan ha, best friend. Kaya huwag mong kakalimutan. May reporting tools ang mga social media platforms. Sa community, pwede kang lumapit sa pulis. Kung babae ka, merong help desk sa pulis na babae rin ang magi-interview sa'yo. Punta ka sa DSWD. Pupunta ka sa principal, sa teacher, sa guidance counselor kung doon sa eskwela. Kung sa mag-asawa, punta kayo sa barangay captain. Yan. Kung sa trabaho, sa HR, sa management. Ayan ha, kapatid ha. Pero ang mas mahalaga, ano naman ang pwede natin gawin personally? So, ano yung 3 pinakamainam na payo laban sa bullying? Yan ang pag-uusapan natin mamaya dito sa huling segment ng ating program. Gising, matamis ang buhay. Miss Japayuki, mamaya i-date kita. Babayaran kita ng 50. Bastos! Kunwari ka pa. Kung di ko pa alam, pinagsawaan ka na ng mga hapon. Kalat na sa buong bayan namin na napagsamantalahan na ako ng maraming tao. Ganito pala to. Hindi lamang ang pagkababae ko ang nawawala, pati na ang respeto nila sa akin. Nandito ka pa rin sa 1143 DZMR. Best friend Lily Garcia pa rin po ang iyong kasama. Nandito ka sa ating palatuntunang gising, matamis ang buhay. At sabi natin, ano yung mga practical advice? Paano natin i-handle ang bullying? Ito yung mga practical tips tayo ha. Ano ang mga pwede natin gawin kung makakaranas tayo o may kakilala tayong biktima ng bullying? Kung sabi natin kanina, mag-report sa police, mag-report sa barangay, mag-report sa reporting tools, sa social media, guidance counselor sa school, principal, teacher, sa trabaho, management. Ito, best friend ha. 3 payo na dapat pwede natin gawin. 3 advices. Number 1, speak up. Ito yung sinasabi ko sa inyo na 40 years ago, hindi nagsasalita mga tao pag nabubuli. Pero ngayon, simple lang. Minsan may nagpumunta sa amin sa office ko. Bakit? Very plain ang statement niya. Teacher name calling. Very fixed, no? Very specific. Teacher name calling. Bakit? Anong sabi sa'yo? Mataba daw ako. Hindi pwedeng tawanan ko siya. Although talagang mataba siya. Pero imagine ngayon di mo na pwedeng sabihin na mataba. Yung mataba. Kahit pa ngayong sabihin mo na huy, bakit ang taba mo ngayon? Ako, hindi na pwede. Ewan ko nga kung paano na how we are going to play with words, no? Ayan. So, speak up. Huwag manahimik. Kasi, pag tahimik ka, yan ang nagiging way para mas nabubuli ka, best friend. Ayan ha, tandaan mo yan ha. Kumuha ka ng support. Seek support. Asan ang suporta na kailangan po natin? Lumapit tayo sa kaibigan, pamilya, guro o leader. Kasi, sa totoo lang, hindi ka nag-iisa. Yan, hindi ka nag-iisa ha. Number 3 na dapat mong tandaan, stay strong and compassionate. Huwag gantihan ng masama ang masama. Ipakita na may ibang paraan. At ang paraan na yan ay gumawa ng mabuti. Maraming magre-refute dyan, ano? Pero kailangan manatili po tayong kalma. Yan yung term po natin. Kalma. Stay strong and compassionate, pero speak up. Magsalita ka. Hindi pwedeng tatahi-tahimik ka ngayon. Diba? Kasi, lagi pong magkakaroon ng bullying incidences kung hindi tayo tatayo at maninindigan din at ipaglalaban ang ating paniniwala. Hindi natin ipaglalaban ang tama.
gawin lang natin na maayos. Yes, we speak up. Yes, we seek support. Yes, but we have to stay strong and compassionate. Huwag nating gantihan. May ibang paraan ng pagganti, di ba? Sabi nga ng Panginoon vengeance is mine, saith the Lord. Ibig sabihin, ang Panginoon ang siyang gaganti para sa atin. At kung minsan, yung ganti na ginagawa ng Diyos para sa atin, mas mahirap, mas mabigat. Gawin natin example. May nambuli sa'yo. Kunwari, bullying kasi ang usapan natin may nambuli sa'yo. Hindi mo ginantihan, pero pinag-pray mo, Panginoon, pinagpe-pray ko tong classmate ko na ito kasi lagi ako nakakaranas ng bullying. Anong magiging kapalit, no? Sabi sa Bible, vengeance is mine, saith the Lord. Maaring yung classmate na nambully sa'yo, hindi siya ibubully. Hindi siya ibubully in return, no? Kasi kung minsan ganun yung interpretation natin ng vengeance is mine. Kung ano yung ginawa sa atin, yun din ang gagawin ng Panginoon na pagganti para sa atin, para sa iba. Hindi ganun. Yung paggawa ng vengeance ay two ways. Pwedeng meron ding gagawing discipline ng Panginoon sa batang yan, or ibe-bless ka in another way. Nakuha mo yung difference, no? Ng pagtanggap natin ng being compassionate and being strong. Ganun yun. So, ipakita na may ibang paraan ng pagganti. At yan ay ang paggawa ng mabuti. There was a time, again, isang bata, namimigay ng pera, nag-uutos, bumili ka sa kantin. Ganyan, bumili ka sa kantin. Ito, pera mo na to. Basta, bilan mo ako ng pagkain. Pero, that way, he takes control of everyone. Kasi alam mo na, pera. Nakita mo kung gaano ka, yung relationship, no? So, pwedeng magsimula ng pambubuli yung mga ganon. Tapos, tatawagin niya ng kung ano-anong names, yung mga bata, yung mga classmates. Kasi nakikita niya, siya na yung controlling part. Siya na yung controlling child. At may mga bata na dahil weak ang personality, sumusunod sila. Yan. Okay, ngayon po, bullying na ang tawag doon, ha? Huwag niyong kalimutan. So, yan ang nangyayari. Mamaya, I hope na nagustuhan po natin yung kwentuhan po natin ngayong araw. Mamaya, tingnan natin kung vengeance is mine, saith the Lord. Ano pa yung ibang pwedeng gamitin natin na verse para po makita natin na ang Panginoon mayroon siyang say sa mga bullying. And I hope na gusto mo yung kwentuhan natin, best friend, dito sa ating palatuntunang Gising, Matamis ang Buhay. Pagbati Corner! Nais nating batiin ang lahat ng ating mga best friends na nagse-celebrate po ng kanilang mga birthday sa araw na ito. Cheryl Rose Ramos Mata, Ram Dionisio, teka muna, Nenita Guillermo Magno, Popoy Pagayon, Faith Corpus Liwang, Robert Dulnoan, Rowena Joy Velasco, Eds Fragata de Guzman. Happy birthday sa inyong lahat at binabati rin po natin ng good morning ang ating mga best friends, mga parents sa mga batang ito, ha. Jennifer Marcos ng Magandingay, ang Ngadanan. I hope ginagamit niyo po ang inyong radyo. Mag-text po kayo, ha, para malaman po namin na kayo'y masayang nakatanggap ng radyo. Jomel Agustin, Riza Sereno, Jewelyn Ancheta, Rose Andy Guzman ng Linglingay National High School, at sila rin po ay taga Barangay Linglingay, Kawayan City. Doon pala sa sa Linglingay, kasi malapit sa boundary ng San Guillermo at Angadanan. So may mga estudyante po sila na taga Angadanan at mas malapit sa kanila ang Linglingay kaysa sa mga national high school sa kanilang lugar. Ayan. So, si Jennifer Marcos ay taga Magandingay, Angadanan.
At as I have mentioned, kung kayo po ay nakikinig sa ating mga programs dito sa 1143, mag-text po kayo ha. Ang number natin, 0917-564-8388. Para malaman po natin kung taga saan kayo, mag-text po kayo. Sabihin nyo, ako po ay si Juan de la Cruz, nakatira po ako sa Linglingay, Barangay Linglingay, Camayan City, at ako po ay nakikinig sa inyong programa. Tapos baka pwedeng sabihin nyo rin kung anong mga programa ang inyong pinapakinggan o kung ano yung mga paborito ninyong programa na pinapakinggan sa 1143. Ayan ha. So huwag niyong kalimutan na importante po yan kasi nakakatulong po para sa DZMR yan para mapag-aralan ang mga programa na mabuti at maganda at gustong-gusto ninyong pakinggan. At least tayo dito po sa MAB, sa GMAB. Gusto natin ay laging magkaroon po tayo ng mga topics, kwentuhan na makabuluhan. Ayaw natin ng chismis-chismis lang. Kasi gusto nating mabago ang buhay natin. Alam mo, ang goal ko talaga, best friend. At isama po natin sa prayers po natin, na ang ating bansa ay bubuti. Na ang ating bansa ay yayaman. Na ang ating bansa ay magkakaroon ng mas mabuting uri ng edukasyon. At tataas ang ating economy. Kasi pag lahat po yan, lahat yan ay magbabago at magkaroon ng pag-angat, lahat po aangat. Hindi lang yung mga bilyonaryo na yan na may hawak ng mga kontrata sa ating pong gobyerno. Ay, naku, hindi ako nagsisermon talaga pero yan ang laman ng heart ko. Ha, best friend? Sige. Balik ulit po tayo. Dito lang yan sa ating program. Gising, matamis ang buhay. All day you play my music, you make my spirit soar. I found a perfect sidekick, with you life's not a bore. Radio, you give me a song to sing, melody so good that my heart takes swing. Bosom buddies, best friends from beginning to end. My radio, my radio. Bosom buddies, best friends from beginning to end. You and Pabound verse para sa lahat ng ating mga best friends, mababasa po natin sa aklat ng Romans, chapter 12, verse 21. Sabi dito, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ang masama ng mabuti. Romans chapter 12 verse 21. Tatlong takeaways po mula sa verse na ito. Number 1, huwag po nating hayaang kontrolin tayo ng kasamaan gaya ng bullying. Huwag tayong papakontrol sa bullying. Kaya nga dapat speak up po tayo. Kaya dapat mag-report po tayo. Kaya dapat lapitan po natin, At huwag nating gamitin ang social media para mag-bully o mang-bully. Number 2, ang pagtugon ng may kabutihan ay mas makapangyarihan kaysa paghihiganti. Again, vengeance is mine, saith the Lord. At sabi nga ng Romans chapter 12 verse 1, huwag padadaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ang masama ng mabuti. Number 3, na gusto nating ma-remember mo kapatid, tinawag tayo ng Diyos para maging ilaw at instrumento ng kapayapaan. So, best friend, tandaan natin ha, bullying is real, pero may solusyon. At yan ang sinasabi ng Bible verse natin, huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ang masama ng mabuti. Romans chapter 12 verse 21. Sa mga salitang yan, nais nating tapusin ang ating program. Thank you so much for listening. I'm your best friend, Teacher Lily Garcia, nagsasabi po sa ating lahat, it's really a great and wonderful day. Ang ganda-ganda ng ating mundo.
hawig. Ang ganda,